Good evening, everyone. We are currently studying the Gospel of John. And before we continue sa ating series, let's take a quick look back. In chapter 1, Apostle John introduced who Jesus really is. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi nilikha. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao para ipakita ang biyaya, para ipakita ang katotohanan ng Ama. John the Baptist also pointed to Jesus of verse 29, chapter 1, saying, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Then in verses 35 to verse 51, mababasa natin na Jesus called his first disciples na nagpapakita na siya ay naparito at para ipahayag ang Diyos and also to call people to follow Him. Then in John chapter 2, Jesus began showing His power, turning water into wine and also cleansing the temple to prove His authority as the true Son of God. But at the end of chapter 2, sabi ng Bible, maraming naniwala kay Jesus dahil sa mga himala pero hindi tunay ang kanilang pananampalataya. At alam ni Jesus dahil kilala ni Jesus ang puso ng tao. And that leads us to chapter 3 where we meet Nicodemus, a religious and respected man, but one who still needed to experience the true new birth from above. So mga kapatid, may tanong ako sa inyo. I have a question. Ilang porsyento ang ambag mo sa pagkasilang mo? How many percent? Ikaw ba ang pumili ng birthday mo? Ikaw ba ang pumili ng magulang mo? Ilang porsyento ang ambag mo sa pagkasilang mo? Of course, the answer is 0%, right? Wala kang ambag sa pagkasilang mo. At ganun din po ang kaligtasan, mga kapatid. Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ibig sabihin, salvation is not something we make. Salvation is something God does. So tonight, let's open our Bibles to John chapter 3. Pero bago tayo pumasok sa mismong usapan ni Jesus at ni Nicodemus, tingnan muna natin ang context sa previous chapter. Chapter 2, verses 23 to 25. Maraming taong naniwala kay Jesus dahil sa mga miracles na ginawa niya, pero hindi totoo ang paniniwala ng iba. Ang faith nila ay panglabas lang. And from that crowd comes this man Nicodemus, isang reliyoso, isang matalino, at isang respetadong tao. Pero kailangan pa rin ng totoong bagong buhay na galing sa Diyos. So let's read John chapter 2, verse 23 up to chapter 3, verse 2. Now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name when they saw the sign that he was doing. But Jesus on his part did not entrust himself to them because he knew all people and needed no one to bear witness about men, for he himself knew what was in man. Chapter 3. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
And this man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Kung mapapansin niyo mga kapatid, walang chapter break sa original na Greek manuscript. Ibig sabihin, konektado ang dulo ng chapter 2 sa simula ng chapter 3. Kaya bago dumating si Nicodemus sa eksena sa chapter 3, pinakita muna ni John sa chapter 2 kung gaano kadaling mabighani ang tao sa mga signs and miracles ni Jesus. But also John showed us how easily their faith can become shallow. Ang sabi sa verse 23, many believed in His name when they saw the signs He was doing. Maraming naniwala, sabi ng text. Pero anong klaseng paniniwala ito? Mga kapatid, ito yung paniniwala, ito yung pananampalataya na nakabase lang sa miracle at hindi nakabase sa Messiah. Sila ay humanga kay Jesus bilang performer, but they are not willing to surrender to Him as Lord. Mga kapatid, maraming ganyan hanggang ngayon. Marami ang nagsasabing naniniwala ako kay Jesus kasi pinagaling niya ako sa sakit. Marami ang nagsasabing naniniwala ako kay Jesus kasi tinulungan niya ako sa trabaho. Marami ang naniniwala dahil sa mga himala. Pero hindi dahil siya ang Lord na dapat sambahin. Siya ang Lord na dapat sundin. Kaya tandaan natin mga kapatid, faith that depends on signs and miracles will vanish when the signs stop. But true saving faith that is anchored in the truth of Jesus will endure forever. Verse 24, but Jesus did not entrust Himself to them. For He knew all people. He knew what was in man. Mga kapatid, nakakatakot pala isipin, no? Pwede pala maging believer ka sa paningin ng tao, pero hindi ka believer sa paningin ni Jesus. Sabi ng text, Jesus did not entrust Himself to them. Hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila. Bakit? Kasi kilala ni Jesus ang laman ng puso ng tao. He knew what was in man. Alam ni Jesus kung sino ang tunay na nanampalataya sa Kanya at kung sino ang nagpretend lang. Hindi mo maluloko si Jesus. Pwedeng alam mo lahat ng Bible verses, pwedeng faithful ka sa church ministry, pero kung hindi ka pa na born again, ang faith mo, ang pananampalataya mo ay panlabas lamang. And Jesus knew what was in man. Ibig sabihin, Jesus saw right through Nicodemus' heart even before Nicodemus opened his mouth. Ang sabi sa verse 1, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. At ngayon ipinakilala ni John si Nicodemus. Si Nicodemus ay isang Pharisee. Ibig sabihin si Nicodemus ay strictly religious. Si Nicodemus ay matapat sa Mosaic law. Disiplinado. He's a very respected man sa society. And according sa passage, si Nicodemus ay hindi lang isang Pharisee. Si Nicodemus ay isa ring ruler of the Jews. Ibig sabihin, si Nicodemus ay member ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin, mga kapatid, ay Supreme Court ng Israel na binubuo ng mga high priest, binubuo ng mga scholars. So socially and religiously, nasa tuktok si Nicodemus ng tagumpay. Kung may taong mukhang papasok sa langit dahil sa kanyang moralidad, dahil sa kanyang reliyon, si Nicodemus na yun. But you know what, mga kapatid? Sa pananaw ni Jesus, kahit gaano kataas ang religious position mo, kung hindi ka pa na born again ng Holy Spirit, patay ka pa rin sa kasalanan.
You are dead in your trespasses and sins. Verse 2, this man came to Jesus by night. Kung mapapansin natin mga kapatid, ang sabi ng passage, by night. This came to Jesus by night. This man, Nicodemus. He came to Jesus by night. Hindi lang ito physical time mga kapatid. May symbolism ito sa Gospel of John. Ang gabi ay larawan ng spiritual darkness. Kahit highly educated ka pa sa Mosaic law, kahit highly educated sa law si Nicodemus, he is still in the darkness of not understanding the gospel. This man came to Jesus by night. Lumapit si Nicodemus kay Jesus ng palihim by night. Baka natatakot siya sa mga kapwa niya Pharisees, or baka curious lang talaga, or baka may gustong itanong na hindi niya maamin publicly. Kaya lumapit siya kay Jesus by night. Pero isang bagay ang sigurado mga kapatid, may gumugulo sa konsensya ni Nicodemus. Mga kapatid, ito ang tinatawag na religious man's worry. Ito yung worry, ito yung fear, ito yung takot ng tao na matagal ng reliyoso. Matagal ng reliyoso pero hindi pa rin sigurado kung kilala nga ba talaga niya ang Diyos. Ito yung klaseng tao na nagtatanong sa puso niya na paano kung lahat ng alam ko about kay Lord ay hindi pala sapat? Paano kung lahat ng ginagawa ko para kay Lord ay wala palang halaga sa harapan niya? Mga kapatid, yan ang bigat sa puso ni Nicodemus. At kung tutuusin, yan din ang tanong na dapat nating harapin ngayon. Tanungin natin ang ating mga sarili, meron ba talaga akong relasyon kay Kristo? O baka puro reliyon lang ang meron ako? This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs unless God is with him. Napakagandang pakinggan, right? Rabbi, may respeto. Nicodemus is polite. He is respectful. Ang sabi niya, we know you are from God. Hindi lang siya nag-iisa because we know. Marami sila. We know you are from God. At tama naman, di ba? Pero kulang. Kulang ang pag-intindi ni Nicodemus. Para kay Nicodemus, si Jesus ay teacher from God. Pero mga kapatid, in reality, Jesus is God Himself who teaches. Malaking pagkakaiba yun. Kaya kahit reliyoso si Nicodemus, hindi pa rin niya kilala kung sino talaga si Jesus. Yes, siya ay religious. Pero he is still dead spiritually. Verse 3, Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kung mapapansin natin mga kapatid, hindi pa nga nagtatanong si Nicodemus, sinagot na siya ni Jesus. Sabi ng text, Jesus answered him. What do you mean answered? May nabasa ba kayong tanong ni Nicodemus sa verse 1 and 2? Hindi naman nagtatanong si Nicodemus, di ba? So bakit sinabi ni John na Jesus answered him? Mga kapatid, the answer is omniscience. Ibig sabihin, sinagot ni Jesus hindi lang ang tanong ng bibig ni Nicodemus, kundi ang tanong ng puso ni Nicodemus. Alam ni Jesus kung ano ang laman ng isip, alam niya kung ano ang laman ng konsensya ni Nicodemus. Basahin niyo ulit ang chapter 2 verse 24. He knew all people. Jesus knew all people. Jesus is God. He is all-knowing.
kilala ni Jesus ang bawat tao. Alam niya ang iniisip ni Nicodemus kahit hindi pa si Nicodemus nagsasalita. At ito ang laman ng isip at puso ni Nicodemus, mga kapatid. How can I be sure that I belong to the kingdom of God? Paano ako makakasiguro na ako ay kabilang sa kaharian ng Diyos? At dito biglang pinutol ni Jesus lahat ng religious assumption ni Nicodemus. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi sinabi ni Jesus na try harder, Nicodemus. Hindi niya sinabi na be more religious, Nicodemus. Ang sabi ni Jesus, you must be born again. At ang Greek word dito ay anothen. Again, born again. Ibig sabihin, from above, anothen. This is not just born again, but born from above, anothen, from above. Born from above. Born again, anothen. Mga kapatid, ganito kasimple pero kalalim ang ibig sabihin ni Jesus. No one can see or enter the kingdom of God unless he is born of God Himself. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay para lamang sa mga na born again ng Diyos mismo. Born from above, anothen. Ang unang kapanganakan mo ay physical birth, galing sa nanay mo, pero ang ikalawang kapanganakan mo ay spiritual birth, galing mismo sa Diyos. Kaya kung may magtatanong, Pastor, anong pwede kong gawin para ma-born again ako? The answer is wala. Wala kang gagawin. Kasi kung iisipin mo, sino sa atin ang gumawa ng paraan para ipanganak tayo physically? Wala, di ba? Wala kang ambag sa sarili mong kapanganakan. The same goes for your new birth. Hindi mo gawa, kundi gawa ng Diyos. At dito tuluyang binasag ni Jesus ang paniwala na pwede mong ipunin ang kabutihan mo para maligtas ka. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi joint project ng tao at ng Diyos. Salvation is monergistic. Ibig sabihin, Diyos lamang ang kumikilos sa kaligtasan. Salvation is not God doing 50% and man doing the other 50%. No, salvation is God doing 100% and man simply receiving life from above. Verse 4, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Para bang sinasabi ni Nicodemus, Lord, paano namang mangyayari yan? Imposible. Wala akong magagawa dyan. And you know what? He is right. Imposible nga. And that is exactly the point of Jesus. Ang kaligtasan ay imposibleng gawin ng tao. Hindi mo kayang ipanganak muli ang sarili mo. Kailangan itong gawin ng Diyos. Being born again is a work of heaven, not of the flesh. Jesus answered, verse 5, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dito madalas nagkakamali ang marami. Akala nila, kapag sinabi ni Jesus na born of water, ang tinutukoy ni Jesus ay water baptism. Pero tandaan natin mga kapatid, sa panahon ni Nicodemus, wala pang Christian baptism during that time. Kaya malinaw na hindi water baptism ang ibig sabihin ni Jesus dito. Ang word na water and spirit, ito ay mga words ng Old Testament. Ang water and spirit ay Old Testament language which was well known sa mga rabbi during the time.
Ang water and spirit ay galing sa Old Testament, sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Sa Ezekiel chapter 11 verse 19. Kung saan sinasabi ng Diyos, I will sprinkle clean water on you and you shall be clean. I will give you a new heart and put a spirit within you. At yan mismo ang tinutukoy ni Jesus. Kaya nga mamaya sa verse 10, sinabi ni Jesus kay Nicodemus, are you the teacher of Israel and you don't know these things? Parang sinasabi ni Jesus, Nicodemus, rabay ka. Teacher of the law ka, pero hindi mo kabisado ang prophecy ni Ezekiel? Hindi mo kabisado ang Ezekiel chapter 36? Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ang words na water at Spirit dito sa verse 5 ay Old Testament language which was well known sa mga rabbi. Water is a picture of cleansing from sin, and Spirit is a picture of new life from God. So the whole picture is this, mga kapatid, bagong puso, bagong buhay, at bagong direksyon. Kaya hindi ito about water baptismal ritual na ginagawa natin ngayon sa church. Mga kapatid, this is about divine regeneration. Isang gawa ng Diyos na bumabago sa puso ng makasalanan. Anong sabi sa verse 6? That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Flesh produces flesh. Spirit produces spirit. Ibig sabihin, sinful flesh cannot produce holiness. Ang makasalanang laman ay hindi pwedeng mag-produce ng kabanalan. Kaya kahit lumaki ka sa simbahan, kaya kahit lumaki ka sa Sunday school, kung ang puso mo ay hindi binago ng banal na espiritu, flesh pa rin yan. Sabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 8, those who are in the flesh cannot please God. Kahit gaano ka pa ka-religious, kahit gaano ka pa kasipag sa ministry, kung hindi binuhay ng Diyos ang puso mo, wala itong kabuluhan, mga kapatid. Kaya ang sabi sa verse 7 to 8, do not marvel that I said to you, you must be born again. Dito ginamit ni Jesus ang hangin bilang picture ng work ng banal na espiritu. Anong sabi sa passage? The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Ang salitang Spirit sa Hebrew ay ruach. Ang salitang Spirit sa Greek ay pneuma. Parehong ibig sabihin ay hangin or hininga. Sabi ni Jesus, ang hangin umiihip kung saan niya gusto. Naririnig mo ang tunog, pero di mo alam kung saan galing or saan papunta. Ganun din ang sovereign grace ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin kontrolado kung sino ang bubuhayin ng Diyos. Pero makikita natin ang ebidensya kapag nangyari na. Kapag ang dating patay sa kasalanan ay nabuhay sa pananampalataya kay Kristo. The wind blows where it wishes and you hear its sound. Hindi mo pwedeng pilitin ang Holy Spirit, mga kapatid. Hindi mo siya ma-schedule. Hindi mo siya ma-predict. Walang formula. Kaya walang magic prayer. Walang sinner's formula na guarantee na maliligtas ka. Ang new birth ay mystery na galing sa langit. Hindi mo pwede sabihin na, mag-follow ka sa sinner's prayer. Lord, I accept you as my personal. Walang formula, mga kapatid. The wind blows where it wishes. Pero kapag umihip ang hangin ng Espiritu, hindi mo man alam kung kailan, pero makikita mo ang bunga.
isang pusong nagsisisi, isang kaluluwang nananampalataya, at isang buhay na tunay nagbabago. Mga kapatid, regeneration is a sovereign act of the Holy Spirit giving new life to the spiritually dead person. And God alone causes new birth. Man contributes nothing. Why? Because flesh cannot produce spiritual life. The Spirit regenerates whom He wills. Kaya bilang mananampalataya, huwag tayong magmadali sa mga decisionism. Ang conversion ng tao ay hindi physical procedure. Ito ay miraculous. Bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, ang tungkulin natin ay ipangaral ang gospel. Hindi natin tungkulin na manipulahin ang result. Kaya dapat tayo magtiwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Word is the instrument. The Spirit is the cause of new life. When you see an interest or hunger for God's in someone's heart, praise the Lord. Dahil hindi yan natural sa isang tao. That's the working of the Holy Spirit sa puso ng tao. Kaya bilang mananampalataya, huwag tayong magmalaki. The only reason you and I believe is because we have been born from above. Verse 9, how can these things be? Mga kapatid, sa puntong ito, parang napuno na si Nicodemus. Lahat ng alam ni Nicodemus sa reliyon, lahat ng alam niya sa theology, sa law, parang biglang nabasag sa mga sinabi ni Jesus. How can these things be? Paano mangyayari ito? Yan ang tanong ng isang taong sa wakas na pagtantong hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. This is the question from someone who has been overwhelmed by the truth. How can these things be? Paano mangyayari ito? Verse 10, Jesus answered him, are you the teacher of Israel and yet you do not understand these things, Nicodemus? Nung sabi ni Jesus, the teacher, no? Kung mapapansin nyo sa passage, may definite article. Hindi lang isa sa mga teacher, kundi isa sa pinakarespetado, isa sa pinakatanyag na tagapagturo ng Old Testament, ng Torah, ng prophets, ng writings sa Old Testament. Are you the teacher of Israel? And yet you do not understand these things? Kung sino pa dapat ang pinakamay alam sa Ezekiel chapter 36, pinakamay alam sa Jeremiah chapter 31, Jeremiah chapter 33 verse 8, I will cleanse them from all the guilt of their sin against me. Ezekiel chapter 11, I will give them one heart. Isaiah chapter 44, I will pour my spirit on your offspring. Isaiah 59, my spirit that is upon you, my words I put in your mouth. Joel chapter 2, I will pour out my spirit. Kung sino pa dapat ang may pinakamay alam sa Ezekiel chapter 36 at Jeremiah 31, yung mga talatang tungkol sa bagong puso at bagong espiritu, siya pa yung hindi nakakaunawa. Are you the teacher of Israel, Nicodemus? What a shame. Dapat alam mo ito, Nicodemus. The Old Testament already taught new birth through water cleansing and spiritual regeneration. How dare you, Nicodemus? Teacher ka ng Israel, hindi mo ma-memorize ang sinabi ng Diyos? Anong sabi ng Diyos sa Ezekiel chapter 36? I will sprinkle clean water in you, and you shall be clean from your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you.
and I will remove the heart of stone from your flesh. Puro I will, I will, I will. Monergistic, mga kapatid. I will. And then you will. Nakakalungkot, di ba? Marami pa rin hanggang ngayon ay hindi maintindihan. Maraming mga pastor, mga teacher, mga religious leader na puno ng doktrina pero kulang sa bagong buhay. Alam nila ang mga Bible verses sa isip nila pero hindi nila alam sa puso nila. Alam nila ang commandment pero hindi nila naranasan ang cleansing ng Espiritu. Mga kapatid, tandaan natin ito. Knowledge without new birth only produces pride. Pero ang tunay na karunungan ay nagbubunga ng pagpapakumbaba. Ang tunay na wisdom ay nagbubunga ng humility. Yung pusong nagsasabing, Lord, di ko kaya. Lord, ako ay marumi. Linisin mo ako, Lord. Verse 11 to 12, truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. Sabi ni Jesus, we speak of what we know, but you do not receive. Yan ang problema ni Nicodemus, mga kapatid. Ang problema niya, kasi hindi siya nananampalataya. Hindi dahil kulang ka sa impormasyon, kundi dahil sarado ang puso mo. Mga kapatid, ang problema ng tao ay hindi information problem, kundi regeneration problem. Hindi niya maintindihan ang pag-share mo ng gospel sa kanya kasi patay siya spiritually. Not because he can't hear you, but because he is spiritually dead. Kaya kahit gaano kalinaw ang illustration ni Jesus, tulad ng birth, ng wind, hindi maintindihan ni Nicodemus ang heavenly reality. Kaya sabi ni Jesus sa verse 12, if I tell you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? Kung hindi mo kayang paniwalaan ang simpleng larawan ng new birth, paano mo maintindihan ang mystery ng salvation? Ang plano ng Diyos sa kaligtasan, ang eternal life, at ang substitutionary atonement ni Jesus. Verse 13, no one has ascended into heaven except He who descended from heaven, the Son of Man. Ang sinasabi ni Jesus, walang tao na nakaintindi ng langit maliban sa akin dahil ako ay galing sa langit. Walang prophet, walang rabbi, walang philosopher ang makakapagpaliwanag ng daan patungo sa Diyos maliban sa anak ng Diyos na bumaba mula sa langit. No one has ascended into heaven except He who descended from heaven, the Son of Man. Kung mapapansin natin, mga kapatid, ginamit ni Jesus ang title na Son of Man. Ito ay title ng Messiah mula sa Daniel chapter 7. The prophecy about the Messiah who would receive power and kingdom from the Most High. Kaya ang punto ni Jesus kay Nicodemus ay very clear. Hindi mo kailangan ng isa pang teacher, hindi mo kailangan ng isa pang religious system, Nicodemus. Ang kailangan mo ay Savior, ang tagapagligtas. Ang Son of Man na bumaba mula sa langit para bigyan ka ng bagong buhay. As Moses lifted up, verse 14 and 15, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Ginamit ni Jesus ang story sa Numbers chapter 21. Kung maalala nyo, ito yung kwento nung nagrebelde ang mga Israelites laban sa Diyos. Pinadalhan sila ng mga poisonous snakes at marami ang namatay. Pero nagbigay ng command si Yahweh kay Moses. Make a bronze serpent and set it on a pole, and whoever looks at it will live.
Gumawa ka ng bronze na ahas at itaas mo ito sa poste at sino mang tumingin dito ay mabubuhay. Yan ang utos ni Yahweh kay Moses. Mga kapatid, ang ahas ay larawan ng kasalanan. Ang ahas ay larawan ng kasalanan, larawan ng sumpa, larawan ng kamatayan at hatol ng Diyos. At sa cross, si Kristo mismo ang naging katulad ng ahas. Hindi dahil siya ay makasalanan, kundi dahil dinala ni Jesus sa kanyang katawan ang ating kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. He made Him who knew no sin to be sin for us. Kaya sabi ni Jesus, gaya ng pagtaas ng ahas sa disyerto, so must the Son of Man be lifted up. Ibig sabihin, kailangang siya ay ipako sa krus para ang sino mang titingin sa kanya sa pananampalataya ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. You don't have to go to heaven. You don't have to pay for your sins. You just have to look to Jesus. Just look to Jesus. At doon nagsisimula ang buhay na walang hanggan. Kung mapapansin natin mga kapatid ang flow ng salita ni Jesus, hindi niya sinabi kung sino man ang titingin siya ay maboborn again. Hindi niya sinabing whoever looks will be born again. Hindi. The only one who can look at the Son of Man ay yung mga binigyan muna ng Diyos ng bagong buhay para makakita. Kaya ang sabi sa verse 3, unless one is born again, you cannot see. You cannot see the kingdom of God. Unless one is born again, you cannot see. At dito sa verse 15, makikita natin kung sino ang may buhay. Whoever believes, born from above. Unless one is born from above, hindi ka mananampalataya, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang kaligtasan mga kapatid ay biyaya. Hindi ito reward sa desisyon mo na tumingin. Ang faith ay hindi faith ang sanhi ng new birth. Ang faith ay bunga ng new birth. Ang pananampalataya mo, hindi ang pananampalataya mo ang sanhi kung bakit ka na new birth, kung bakit ka na born again. Ang pananampalataya mo ay bunga ng new birth. Kaya kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo ngayon, ibig sabihin God has already raised you up. Una ka ng binuhay ng Diyos. At kung binuhay ka niya, hindi ka niya iiwan. He will never leave you. He will never forsake you. Mga kapatid, isipin niyo ang mga Israelites sa desert. Tinuklaw sila ng mga makabandag na ahas. Walang gamot, walang lunas, walang lakas para tumakbo. Ang utos lang ng Diyos kay Moses, tumingin ka sa tansong ahas. Hindi niya sinabing hawakan mo, hindi niya sinabing akyatin, hindi niya sinabing pagtrabahuan mo, just look and live. Ganyan din ang kaligtasan natin mga kapatid. Walang work to earn, walang try harder, kundi look to Christ and live. At kung ngayon ay nakatingin ka kay Kristo, hindi dahil mas matalino ka, hindi dahil mas mabait ka, hindi dahil mas mabilis kang sumunod, kundi dahil binuksan ng Diyos ang iyong mga mata para makakita ka. That is the blessing of new birth. Yan ang biyaya ng bagong kapanganakan. Kung nakatingin ka kay Kristo ngayon, yan ang ebidensya na na-born again ka na. The look of faith proves the breath of the Spirit. At ano ang dahilan? Bakit ito ginawa ng Diyos, mga kapatid? What is the reason why God did this? Verse 16,
For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit niya ginawa. For God so loved the world. Ito ang pinaka-famous na verse sa buong Bible. Pero ito rin ang pinoproof text ng mga maling aral. No? May mga mali na gamit sa verse na ito kasi hindi nila maintindihan ang context. Sabi ni Jesus, for God so loved the world. Ang salitang so love ay hindi lang nangungulugang so much, kundi in this way. Sa Greek, hotos. Ibig sabihin, for God so loved the world, ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. For God so loved the world. Paano niya pinakita ang kanyang pag-ibig? He gave His only begotten Son. Yung salitang monogenes, ibig sabihin unique, one of a kind. Walang katulad. Walang ibang anak na gaya niya. Siya lamang ang may ganitong relationship sa Ama. Kaya sabi ni Jesus, for God so loved the world. Ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At mga kapatid, shocking yan kay Nicodemus, mga kapatid. Shocking yan kay Nicodemus, for God so loved the world. Tandaan nyo, si Nicodemus ay isang Pharisee. Si Nicodemus ay teacher of the law. Siya ay member ng Jewish Sanhedrin, ang reliyosong Supreme Court ng Israel. At para sa mga Pharisee katulad ni Nicodemus, ang kaligtasan ay exclusive lang para sa mga Hudyo. Sabi pa nga sa rabbinic literature ng Mishnah, kung babasahin nyo ang literature ng mga rabbi ng Mishnah, nakasulat doon, all Israel has share in the world to come. Ibig sabihin, basta ikaw daw ay lahi ni Abraham, Isaac, and Jacob, ligtas ka na. At para sa mga Hudyo, para sa mga Pharisee, ang mga Hintil, ang mga Gentiles ay marurumi, ang mga Gentiles ay blasphemous, sila ay walang covenant kay Yahweh. Kung babasahin nga natin ang Acts chapter 10, hindi papasok ang mga Jew sa bahay ng mga Gentile. At kung dadaan man sila sa bahay ng mga Gentile, pinapagpag nila ang alikabok sa kanilang sandals para hindi madala ang dumi ng mga Gentile. Kaya isipin nyo ang eksena, mga kapatid, ng sinabi ni Jesus, for God so loved the world, sa harap ni Nicodemus. Para bang sinasabi ni Jesus, Nicodemus, hindi lang Israel ang mahal ng Diyos. Hindi lang Israel ang mahal ng Diyos, hindi lang ang may temple, hindi lang ang may law, hindi lang ang may covenant, minahal din ng Diyos pati ang mga Gentile. Ang mga taong tinuturi mong madumi, Nicodemus, mahal din ng Diyos. For God so loved the world. Shocking! Para kay Nicodemus, ang world ay hindi mga mababait, hindi mga reliyosong tao. Ito yung mga Gentile, ito yung mga taong hindi tuli, mga uncircumcised, ito yung mga pagan na sumasamba sa maraming Diyos. Para sa kay Nicodemus, para sa mga Pharisee, ito ay kalaban ng Diyos mismo, ang world. Kaya kung isipin nyo, mga kapatid, para sa isang Hudyo, lalo na sa isang Pharisee na katulad ni Nicodemus, napaka-shocking marinig na mahal ng Diyos ang buong mundo. Ang sabi ni Jesus, ganito ko pinakita ang pag-ibig ko sa makasalanang mundong ito na lumalaban sa akin. Siguro sa isip ni Nicodemus, anong world? Pati sila, Lord? Pati mga Gentile? Yung mga walang law, walang covenant, walang temple? Ang mga taong blasphemous, mga taong idolatrous, mga spiritually filthy na tao? Mahal mo sila, Lord? Kaya ang John 3:16 ay hindi romantic verse, mga kapatid. Ito ay theological detonation. Pinutol nito ang eksklusibong pag-aangkin ng Israel sa kaligtasan. At ngayon, sa pamamagitan ng anak, ang kaligtasan ay lalaganap sa lahat ng bansa. Tulad ng sinabi ni Isaiah chapter 49 verse 6, I will make you a light for the nations that my salvation may reach to the ends of the earth. At
At kung mapapansin natin mga kapatid, ang Greek word ng world ay cosmos. Sa Gospel of John, hindi ito tumutukoy sa lahat ng tao equally, no? Kundi sa humanity na separated from God. Ang salitang world. Kung babasahin natin sa ibang mga chapters dito sa Book of John, sabi sa John chapter 1 verse 10, the world did not know him. Sabi sa John chapter 7 verse 7, the world hates me. Kaya kapag sinabi ni Jesus na for God so loved the world, ang ibig niya sabihin, minahal ng Diyos ang mga hindi kaibig-ibig. Hindi ito statement ng human ability, kundi declaration ito ng divine mercy. Ang Diyos ay hindi naghihintay ng mabubuting tao. Minahal niya ang rebelde, minahal niya ang marurumi, minahal niya ang mga Gentile at Hudyo. All those under judgment. At paano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya? That He gave His only begotten Son. Ang Ama ang nagplan, ang Anak ang sinugo, ang Banal na Espiritu ang nagbigay buhay para manampalataya tayo. 3 person of the Trinity, one purpose. Iligtas ang kanyang mga pinili mula sa sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. At ngayon, kung mapapansin natin ang salitang whoever believes, marami ang gumagamit nito para sabing, yan o, lahat pwede. Basta piliin mo lang si Jesus. Free will yan eh. Mga kapatid, kung babasahin mo ng tama ang context, hindi free will ang punto ni Jesus. Tandaan natin ang verse 3, unless one is born from above, he cannot see the kingdom of God. So, sino ang makakita at makakapanampalataya? Sino? Yung na-born again na ng Diyos. Sa Greek grammar, ang pasho pistion sa Greek, ang salitang whoever believes ay nasa present participle sa Greek grammar. Ibig sabihin ng whoever believes sa Greek grammar ay the believing ones. Ito yung mga the believing ones. Hindi ito kondisyon na nagsisimula sa desisyon ng tao, kundi ito ay description ng taong binigyan ng Diyos ng bagong buhay. Hindi ito resulta ng human choice, kundi bunga ito ng divine regeneration. Kaya ang tamang pagbasa ay ganito mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only Son, that the believing ones in Him shall not perish but have everlasting life. Faith is not the cause of new birth, mga kapatid. Faith is the fruit of new birth. Kaya kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo ngayon, hindi dahil nagdesisyon ka lang, kundi dahil God first raised you from above. Mga kapatid, isipin niyo ito. Kung meron kang anak na suwali, namumuhay sa kasalanan, matigas ang ulo, hindi mo siya mamahalin dahil karapat-dapat siya, kundi dahil anak mo siya. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya tayo minahal dahil mabuti tayo. Minahal niya tayo dahil siya ang mabuti. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi reactive na parang naghihintay kung magiging okay ka muna. Ang pag-ibig ng Diyos ay proactive, mga kapatid. Siya ang unang umibig. Kahit marumi, kahit rebelde, kahit tinatulan na tayo. We love Him because He first loved us. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya ay Diyos ng biyaya. Anong sabi sa verse 17? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Through Him.
Ang unang layunin, ang unang purpose ng first coming ni Kristo ay hindi para maghatol, kundi para magligtas. Pero kung titignan natin na mabuti ang clause, that the world might be saved through Him. Hindi ito through free will, hindi ito through sacraments, hindi ito through moral goodness. Ito ay through Him. But God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him alone. At madalas ginagamit ng iba ang talatang ito para sabihing, yan o, God offers. Oh, it's up to you kung tatanggapin mo or hindi mo tatanggapin. Pero mga kapatid, pansinin nyo, hindi sinabi ni Jesus na whoever accept the offer. Ang sinabi niya, whoever believes. At ang sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 65, no one can come to me unless it has been granted him by the Father. Kaya kahit ang pananampalataya ay gift ng Diyos, ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Hindi ito kondisyon na kailangang tuparin ng tao. Ito ay bunga ng bagong buhay na ibinigay ng banal na Espiritu. Kaya kung tunay kang sumasampalataya ngayon, hindi dahil pinili mo maging mas matalino, kundi dahil pinili ka ng Diyos bago ka pa man tumingin sa Kanya. Verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. Mga kapatid, napakalinaw ang sinabi ni Jesus. Dalawa lang ang klase ng tao sa mundo. Ang mga nanampalataya kay Kristo, hindi hinatulan. Ang mga hindi nanampalataya kay Kristo, hinatulan na. Walang neutral ground. Walang middle zone. Sabi ng text, condemned already. Whoever does not believe is condemned already. Kung wala ka kay Kristo, ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. At sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 3, by nature we are children of wrath. Ibig sabihin, ipinganak tayo na nasa ilalim ng galit at hustisya ng Diyos. At kung hindi kikilos ang Diyos para bigyan tayo ng bagong buhay, walang sino man ang makakalapit sa Kanya. Because by nature, we are children of wrath. Kaya nga tama ang sinabi ni Jonah chapter 2 verse 9, salvation belongs to the Lord. Mga kapatid, hindi mo pag-aari ang kaligtasan. Ito ay pag-aari ng Diyos at ibinibigay niya ito according to His grace. Marami ang gumagamit ng John chapter 3 verse 16 para sabihin, no? Kita mo? God loves everyone equally, kaya piliin mo lang siya. For God so loved the world, whoever believes. Ang akala ng iba, ibig sabihin yan, kaya ng tao na magdesisyon anytime. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi tayo pwedeng magtayo ng theology sa isang talata lang na hiwalay sa context. Kailangan natin tingnan ang buong flow ng John chapter 3. Verses 3 to 8, ang new birth ay mula sa itaas. Gawa ito ng Espiritu lamang. Verse 14 to 15, ang pananampalataya ay pagtingin sa itinaas na anak. Faith is looking to Jesus. And verse 16 to 18, ang pananampalataya. Ang mga nanampalataya, ibig sabihin, yung mga na-born again, ay tumanggap ng bagong buhay na walang hanggan. Yan ang context, yan ang flow ng context mga kapatid. Kaya malinaw, hindi ito choose then be born again, kundi born again, then believe. Faith is not the root of regeneration. Faith is the fruit of regeneration. Kaya sabi sa 1 John chapter 5 verse 1,
everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Has been born of God. Kaya tignan natin ang error, mga kapatid. Si Pelagius, nagtuturo na kaya ng tao na manampalataya ng walang biyaya. Si Arminius naman, nagtuturo na medyo pahina na sabi niya, oo may grace pero pwede mong tanggihan ang grace. Pero sabi ni Jesus sa verse 8, mga kapatid, the wind blows where it wills. Ang Espiritu ang pumipili, hindi ang laman. Hindi ang free will mo. The wind blows where it wills. At ang sabi ni Paul sa Romans chapter 9 verse 16, it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Kaya kung gagamitin mo ang John 3:16 para patunayan na may kakayahan ang tao na mag-decide para sa Diyos, mga kapatid, kinukontra mo mismo ang paliwanag ng mga previous na verses. And that is not exegesis, mga kapatid. That's proof texting. Mga kapatid, hindi natin kailangang ipagtanggol ang Diyos na parang siya ay desperado para tanggapin ang tao. Hindi siya umaasa sa will ng tao. Mga kapatid, ang tao ang umaasa sa biyaya ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya, we should preach the pure gospel. Hindi tayo mag-preach na Jesus will make your life better, kundi you must be born from above. Yan ang tunay na ebanghelyo, mga kapatid. Iangat si Kristo, hindi ang desisyon ng tao. Preach the lifted Son, not free will, not man's choice. We need to preach the lifted Son. We need to marvel at grace. Kung nanampalataya ka ngayon, hindi dahil mas magaling ka or mas mabait ka, ito ay dahil minahal ka ng Diyos muna. We love because He first loved us. 1 John 4:19. Kaya huwag kang magmayabang sa iyong pananampalataya. Magyabang ka sa iyong tagapagligtas. Bilang mananampalataya, we need to pray for the Spirit's work. Walang sino man ang makakita kay Kristo kung hindi siya bubuksan ng Diyos. Kaya sa evangelism, huwag tayong magtiwala sa sariling galing natin dahil magaling tayong mag-share ng gospel or magaling tayo sa mga Bible verses. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili, mga kapatid. Magtiwala tayo sa ihip ng Espiritu. Ang hangin ng biyaya ang nagbibigay buhay sa spiritually dead na kaluluwa. We need to assure the humble. Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya, hindi mo ito sinisimulan, mga kapatid. Ito ay patunay na ang Diyos ay kumikilos sa puso mo. At kung siya ay nagsisimula, at siya ang nagsimula sa iyo, siya rin itatapos, mga kapatid. Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Mga kapatid, at the end of the conversation between Jesus and Nicodemus, wala tayong narinig na response mula kay Nicodemus. Tahimik. But the story is not over. Pagdating sa John chapter 19, makikita natin si Nicodemus sa burial ni Jesus. Dala ni Nicodemus ang expensive perfume para sa katawan ng Panginoon. Ibig sabihin, binago na siya. Yun ang ebidensya ng taong na born from above. Hindi perfection, kundi bagong direksyon. Hindi self-confidence, kundi Christ-dependence. At kung ngayong gabi nararamdaman mong binubuksan ng Diyos ang puso mo,
Sabihin mo sa Kanya, Lord, ako ay makasalanan. Maawa ka sa akin. Bigyan mo ako ng bagong buhay. Open my eyes that I may see the uplifted sun. At ang promise niya, whoever comes to me, I will never cast out. John 6:37. Whoever comes to me, I will never cast out. Let us pray. Heavenly Father, thank you for revealing to us tonight the glorious truth that salvation is entirely your work. Mula simula hanggang katapusan, we were dead spiritually, but you made us alive in Christ. Turuan mo pa kami, Lord, to live in awe of your amazing grace and also to proclaim the good news that whoever believes in the Son has eternal life. Turuan mo po kaming ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya na si Kristo lamang ang daan, katotohanan at buhay. For in Jesus' name we pray. Amen.